Liza Soberano, napikunya sa mga naging headlines ng mga news online at sinabing wala na ba kayong maibabalita kundi ganito? Ay nako, bilang mga Pilipino, nasa kultura talaga natin ang pagkakaroon ng mga utang na loob. Maring huli ng lahat, damage has been done. At Catherine Bernardo, tumanggap ng award sa Seoul International Drama Awards. Utang na loob sa kanyang lab team, sa kanyang manager, sa kanyang production, sa kanyang network, kumpara daw kay Liza Soberano. Na kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aaminin. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras naman ako napapanood na ko, ituloy-tuloy nyo na yan. Maraming salamat po. Ako po ay magbibigay ng mga mula sa puso pero balancing opinion para sa ating mga latest showbiz issue ngayon. Makikosyoso pero hindi makikisawsaw, makikisali pero hindi makikigulo, at ako ang inyong martis na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nemya Chikadora! At eto ang mga latest natin ngayon. Liza Soberano, napikunya sa mga naging headlines ng mga news online na Inquirer.net at Bandira.ph. Napikunya ang dalaga matapos niyang makita na dinampot ng mga news online na ito ang mga naging komento ng mga basher di umano. At puro daw negatibo ang mga highlights sa headlines. Nako, nirepost ito ng dalaga at napikon at sinabing wala na ba kayong maibabalita kundi ganito? Mga negatibong komento mula sa mga basher na wala namang mga screenshot, maaaring wala namang pinanggalingan at sinasabing imbento lang di umano. At sinabi rin ng actress na bakit pinagtatawanan, minamaliit ang isang dalagang nangangarap ng Hollywood. At marami rin naman ang sumang-ayon sa dalaga dahil wala naman talagang ipinakitang resibo. Kumbaga hindi malinaw kung saan talaga nanggaling yung komento. At maaaring sinasabi na pwedeng imbento lang din ito. Pero ako marami akong nababasa ng mga ganung komento. Kung iisa-isahin mo at magkakaroon ka ng time, marami talaga mga negatibo na halos ganun talaga. Pero syempre bilang patunay para hindi rin mapulaan ng kredibilidad, dapat kung ipapasa mo ang mga komento na galing sa mga basher o netizen, dapat may ipapakita ka talagang komento, screenshot, kung saang social media man ang galing, di ba? Pero may mga nagsasabi rin na paano na lang kung inilagay talaga dun yung naging komento. Mapapansin ba ito ni Liza? Pupunuin ba ito ni Liza? Babalikan ba yung mismong tao na yon? Pero useless lang din para sa akin. Ilagay man or hindi, may mga ganong komento at may mga ganong komento talagang mababasa. Pero hindi na dapat pansinin kasi mga bashers sila. Walang tamang impormasyon kung sino talaga yon, ang mga profile pic, mga ice cream, mga cartoons, mga hayop at kung ano-ano pa. Ganun ang mga basher, hindi mo malaman ang pagkakakilanlan. Diba? Kaya bakit pagtutuunan ng pansin? Sabi nga ni Christopher Mini, mga huwad na katapangan. Kumbaga, ang lakas ng loob magbira, magpuna, mambash ng mga artista, mga celebrity. Pero kung re-resbakan mo, babalikan mo, hindi mo nga alam kung ano mga itsura, saan nakatira, kung ano ang pagkatao. Diba? So, useless lang. Dapat hindi pinapatulan, hindi pinapalaki. Pero aminin naman natin sa hindi, naku, gaya ng sinabi ko kanina, magbasa ka ng komento, naku, mababasa mo talaga ang mga uri ng mga panlalait at mga masasahol pa ng mga salita laban kay Liza Soberano. Ay nako, bilang mga Pilipino, nasa kultura talaga natin ang pagkakaroon ng mga utang na loob. Diba? Bagay na hindi daw nakita kay Liza Soberano matapos siyang magkaroon ng vlog na sinasabing rebranding ng kanyang karir at ipinalabas sa kanyang YouTube na kung nagsulputan ang kanyang mga basher. Isang vlog nga ang inilabas sa YouTube channel ni Liza na imbis na tanggapin ito sa pagbabagong bihis ng kanyang karir, ay mas madami pa itong nakuha at nagsulputang mga bashers. Dahil nabanggit nga ni Liza na hindi siya naging masaya sa naibigay na pangalan sa kanya bilang Liza at gusto na lamang niyang gamitin ang Hope na tunay niyang pangalan. Hindi rin ito naging kontento sa naging karir niya sa pamumuno ng Star Magic, ABS-CBN at maging sa kanyang manager na si OG Diaz. Iilang direktor lang daw ang humawak sa kanya at tanging si Enrique Hill lamang daw ang kanyang naging leading man. At maging sa mga isusuot, mga gagawin at pagpili ng mga proyekto ay hindi daw niya kagustuhan at isinusubo na lang daw sa kanya ang lahat at wala siyang nagagawa. Wala daw siyang naging boses at hindi daw siya naging masaya dahil naagaw daw ang pagiging bata niya at hindi daw niya ito na-enjoy. Marami naman ang nagsasabi na nagpapakatotoo lang daw si Liza, pero hindi ito nagugustuhan ng mas maraming netizen na hanggang sa ngayon ay lagi pa rin itong nabubutasan sa kahit na anong ginagawa nito. At puro negatibong puna pa rin ang nangingibabaw.
Pero ito ha, mabalik tayo sa issue. Kasi di ba marami ang nagsasabi na mali daw ang mga naging desisyon ni Liza Soberano. Pero para sa atin yun na nakapaligid sa kanya. Paano kung bubuksan natin ang puso niya at sasabihin niya na yun talaga ang gusto niya. Yun ang tamang desisyon para sa kanya. Di ba sino tayo para makialam? Sino tayo para manghimasok? Di ba? Kasi para sa akin, o sige, maaaring mali ang mga naging desisyon, maaaring may mga maling nagawa, may mga maling nasabi, pero sana naman, hayaan na muna natin siya. At kung hindi ako nagkakamali, naipaliwanag naman niya yung side niya, humingi naman siya ng pasensya, maaaring huli na ang lahat, damage has been done, pero hayaan na rin muna natin siya, na makita natin siya na pwedeng magbago, mag-heal, di ba? Kasi marami naman ang mga pwedeng mangyari. Ma-realize niya sa sarili niya na mali ang mga ginawa niya, at pwede naman niyang unti-unting baguhin yon, di ba? Kasi may mga nagsasabi na nawala ng karir, nakadapa na, at ang mga ganong moment, ba isisipain pa rin natin ang mga ganong sitwasyon? Kasi sabihin na natin nasa baba na siya, kailangan pa ba nating tapakan? Dapat hindi na. Hayaan na lang natin siya sa kanyang mga desisyon sa buhay. Hayaan natin siyang dumiskarte sa mga landas na tinatahak niya ngayon. Hindi pa naman huli ang lahat, marami pa naman ang mga bukas na darating. Maaaring isang araw ay maaayos din ito. Pwede niyang makita ang kanyang mga pagkakamali, maituwid niya ito. Huwag natin madaliin. Kasi hindi natin alam kung anong bit-bit ng puso niya. Kasi hindi naman natin pwedeng diktahan si Liza. Hindi naman natin pwedeng sabihin kung ano mga gusto natin, yun ang ipapagawa natin sa kanya. Dapat dito ka, dapat dito ka. Hindi, may sarili siyang desisyon. At kung ano man ang mga naging maling desisyon niya sa buhay, sana siya mismo ang mag-ayos nun. Siya mismo ang makaisip na maituwid yon, na hindi tayo ang magdidikta sa kanya. At ang panahon ang magsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang hakbang. Tayo ang gumagawa ng mga pangarap natin. At lagi nating tatandaan na kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kasi kahit na ano mga payo ng mga tao sa paligid, kailangan magkaroon ng utang na loob, ayusin ang pakikitungo sa kapwa-tao, maging grateful sa lahat ng mga nangyari sa buhay, magbago. Nako, walang ibang pwedeng gumawa niyan at magsabi niya sa sarili niya, kundi siya mismo. Diba? Nako! Good luck, Liza! At ito pa ang ating sumunod na chika. At Catherine Bernardo tumanggap ng award sa Seoul International Drama Awards. Naku, proud na proud ang magaling na aktres at inaalay niya ang kanyang awards sa kanyang love team na si Daniel Padilla at sa kanyang lolo na si Ronaldo Valdez sa kanyang seryeng Too Good to Be True. Ang deserve nga ni Catherine Bernardo at talaga namang napakapayat, napakaglamurosa, ang ganda-ganda niya sa kanyang gown na gawa ng Filipino designer na si Martin Bautista. Napakaganda, glamurosa, lutang na lutang ang ganda ng aktres. At talagang pinasalamatan niya ang lahat mula sa kanyang home network na ABS-CBN at sa kanyang mga naging katrabaho, maging staff and crew. At talaga namang sinasabi, napaka-grateful daw ng aktres. At syempre, hindi maiiwasan ang mga intriga. Talagang pinupuri siya habang inilulubog naman si Liza. Sinasabing habang mag-uumpisa ng karir si Liza sa Korea, si Catherine naman ay angat na at tumanggap na ng award. Ay nako, hindi talaga maiiwasan ang mga negatibong pagpuna ng mga netizen. At sinasabi raw na si Catherine ay nire-recognize, tinatanggap at talagang may utang na loob sa kanyang love team, sa kanyang manager, sa kanyang production, sa kanyang network, kumpara daw kay Liza Soberano. Naku, hindi natin maiiwasan at talagang ganyan ang mga negatibong komento sa social media. Naku, kung mababasa nyo lang isa-isa, maloloka ka. At alam naman natin na sumikat si Catherine Bernardo at marami ang mga nagsasabi na siya ay may mababang loob, talagang mabait, at meron ding disiplina, marunong sumunod sa mga magulang, at marunong daw humawak sa pananalapi. Kaya ang yaman-yaman na ng aktres. At dahil daw napaka-grateful ng aktres, nako, good karma daw ang mga nangyayari sa kanya. Lalo na ngayon na sunod-sunod ang kanyang mga proyekto at may ipalalabas pa siyang pelikula. Ay nako, gasgas na nga ang kasabihan na kung anong itinanim yun ang aanihin. Diba? Hirap, nagsumikap, nako, eto na, umaani na ng tagumpay. Kaya congratulations sa iyo, Catherine! At deserve mo yan. At yan lamang po ating mga chismax for today. Naku, mag-iingat po tayo. Lalo na, paiba-iba ng panahon. Kumikidlat, kumukulog, umuulan, umaaraw, may mga baha pa, mausok ang kalsada. Naku, mag-iingat po tayo ng ating kalusugan. Indikasyon po yan ng pagkakasakit. So mag-iingat. Okay? At kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, i-comment down below. At palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemya Chikadora!